So we're continuing po ang ating pag-aaral verse by verse sa Book of Genesis. At ngayong umaga po ay nasa chapter 14 na tayo and verses 1 to 24 ating pong titingnan ngayong umaga. So isa pong pagpapala na pag-aralan ng salita ng Diyos, ang buong katuruanan ng Diyos. So the title of the message this morning is From Battle to Blessing, Meeting Melchizedek. So importante itong tao ito kasi it points to Jesus Christ. So the Genesis chapter 14 ay nagsalaysay po ng war sa pagitan ng 9 na hari at 4 na mga kapangyarihang hari, nakipaglaban po sa 5 hari sa lambak ng Jordan. So naghimagsik ang 5 hari laban kay Chedorlaomer. Matapos siya pong paglingkuran sa loob ng 12 years, kaya sinalakay sila ng 4 na hari upang muling pasukuin. So nakipag-alyansa si King Chedorlaomer sa ibang nation, sa ibang king para ibalik ang mga nag-aklas sa kanya na mga king. So halos po sa buong kwento makikita natin about kings, digmaan, pananakop, and also mga desisyon ng tao. So, kung ito ay isang karaniwang kwento ng digmaan, we might think na ang sentro lang ng kwentong ito is all about sa victory ni Abraham. Paano niya hinabol ang mga nanakop and iniligtas si Lot and tinalo ang mga powerful na mga kings. But it doesn't end that way. The story doesn't end that way kasi biglang nagpakita itong nagangalang Melchizedek. And ipinakita ng Diyos na hindi ang digmaan or ang victory ni Abraham ang center po ng chapter nito. Instead, ang focus po is ang ating Diyos, ang ating kataas-taasang Diyos na nagbigay at ang siya ay king, chief priest, siya hari, at so itong si Melchizedek na isang sacerdote priest ay tumuturo, like I said kanina, as I said kanina, ito ay napupoint sa great king and great priest, which is ang ating Panginoong Hesukristo. Now let's all stand, basahin po natin as usual, verse by verse, salit-salitan, chapter 14, Genesis chapter 14. Let me start, verse 1, ng panahong iyon, sinaharing Amrapel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Ilam at Tidal ng Goyem, tinipon ng 5 haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim na tinatawag ding dagat na patay. Isang taon, buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Repaita sa Astaroth, Karnaim, ang mga Zuzita sa Ham, at ang mga Emita sa Sabe Kiriataim. Buhat do'y bumaling silang patungo sa Cadiz and Mispat at sinakupan lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoryo sa Hazason Tamar. Sinaharing Kedorlaomer ng Ilam, Tidal ng Goyem, Amrapel ng Sinar at Ariok ng Elasar, 5 laban sa 4. Kaya't sinamsam ng 4 na hari ang lahat ng ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binigyan nila ang Abraham sa nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng nagdadala nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abraham na Hebreo na noon nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abraham at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamamansyo, tinawag niya ang kanyang mga katawan at tinipon siya
Sinundan nila ang mga panghari hanggang sa langit. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway, tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Babawi nila lahat ang masasakit sa kayayaan at ikasilot ang mga kababalihan at pinagpapalitan. Sa pagbabalik ni Abraham pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe na tinawag ding libis ng hari. Tinandaan siya nila sa sisidik ang lahat ng sa pinapalapan. At binasbasan, pagpalaing ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Tumingin ka pa sa asang Diyos na nagbibigay sa iyo ng pagkakaan. Ibinigay niya ng langit at sisidik ang kasampung bahagi ng lahat ng kanyang samsaluha sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot siya iba, sumagot sa kapangyayari, ipamastaas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukunin ng mga tao sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga katawan ng aking tatanggapin at ang aking nakubol sa aking mga kapatid. Kaya nilukunin din ang aking Kristo na kamay at pangalan o lubos sa kanya. Okay, salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos at ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay palaging pagpapala po na basahin ito. And so, sa Genesis chapter 4, dalawang labanan po ang hinarap ni Abraham, isang physical at isang spiritual. Sa verses 1 to 12, sinabi ni Moses ang digmaan ng mga hari na humantong po sa pagkabihag kay Lot, ang pamangkin ni Abraham. Now, sa verses 13 to 16, kumilos si Abraham, hinabol niya ang mga mananakop, tinalo sila at iniligtas si Lot. And sa 17 to 24, verses 17 to 24, makikita po natin na ito po yung center ng chapter na ito, ang center ng story. Nakaharap ni Abraham si Melchizedek. Actually, hindi lang si Melchizedek, sina Melchizedek at ang hari ng Sodoma. Dito, nasubok kung kanino niya ibibigay ang karangalan at kung sino ang kanyang lubos na pagtitiwalaan. Ang Diyos ba o ang mga kayamanan o parangal sa mundo? So, ating pong himay-himayin, hatiin po natin nang maintindihan po natin ang kwento dito sa chapter 14. Now, sinabi po nagsalita ng Diyos na i-divide po natin, himay-himayin para ito ay maintindihan natin ng madali. So, ang una, verses 1 to 12, ang digmaan ng mga hari. It's about sa digmaan ng mga hari at anong naging ugat ng digmaan na ito. Remember na si Abraham ay naninirahan po sa Hebron. In fact, that's what it says in chapter 13, verse 18. Nasa Hebron siya, sa gitna ng lupain ng Kanaan, na ipinangako po ng Diyos sa kanya. And on the other hand, si Lot na pamangkin ni Abraham ay pinili niya ang sariling lugar na gusto niya at nanirahan po siya sa malapit sa Sodoma. That's what it says in verse 12 of Genesis chapter 13. And so itong lugar nito, isang lugar ito na kalaunan magiging sanhin ng malaking problema sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang wrong choice, wrong na pagpapasya, nasangkot si Lot sa isang paghihimagsik at digmaan sa pagitan ng mga hari. At ito ang unang pagkakataon na binanggit sa Biblia ang about sa digmaan. And ang 5 hari ng mga lungsod na kinabibilangan ng Sodoma, Gomora, Adma, Sibuim at Bela, na kung saan naninirahan si Lot, 12 taon nang nasa ilalim po ng pamamahala ni Chedorlaomer. Siya po ay hari ng Ilam na matatagpuan sa rehiyon na kasalukuyan na tinatawag na Iran. Ngunit sa 13 taon, naghimagsik sila laban sa kanya at tumigil po sa pagbabayad ng tribute, sa pagbibigay ng tribute or buwis. Bilang mga nasasakupan at pinag-aharian ng isang bansa, kailangan nilang magbigay ng tribute o buwis mula sa kanilang ani or sa kanilang pera. Karaniwan po noon na kapag sinasakop po ng ibang mga hari ang isang lugar na ito, ang dahilan dahil itong lugar na ito ay mayaman sa likas na yaman. In fact, itong lugar na ito na sinakop ni Chedorlaomer ay mayaman po sa bronze, sa asphalt o sa tar, at isa rin po itong mahalagang lugar sa ruta ng kalakalan mula sa Egypt patungo sa Mesopotamia. Okay? Isa itong mahalagang lugar for business, mahalagang lugar for resources, sa madaling salita. And because of this, naging madalas itong puntahan at salakayin ng mga dayuhang hari. Ngunit pagsapit po ng 13 taon, naghimagsik ang 5 hari laban kay Chedorlaomer. That's what it says in verse 4 sa ating chapter na tiningnan, binasa chapter 14. And they might think na true sa kanilang pagsasama-sama.
alyansa. Mapapalaya nila ang kanilang sarili mula sa kanyang paghahari, pamamahala. And si Chedorlaomer naman, hindi niya tinanggap ito. At hindi niya tinanggap ang kanilang aklas o paghimagsik. Kaya bumuo siya ng alyansa kasamang tatlo pang hari mula sa Mesopotamia at nagsimulang magapi ang mga lungsod at bansa sa buong rehiyon. Now, in verses 5 to 7, which binasa natin kanina, makikita natin kung gaano kalakas ang mga sundalo na kanyang talagang dala, ang lakas ng hukbong ito. Isa-isa nilang tinalo ang mga hari at mga bayan na umahadlang sa kanila. Ang kanilang purpose ay muling maibalik ang kanilang kapangyarihan sa buong malagang ruta ng kalakalan. And so in verses 8 to 11, naganap ang labanan sa paglambak ng Sidim sa pagitan ng 4 na hari mula sa silangan na pinamumunuan ni Chedorlaomer at ng 5 hari mula sa kanluran. So natalo ang mga hari ng Sodoma, Gomora at kanilang mga kakampi. Ang ilan ay namatay sa labanan, habang ang iba'y tumakas patungo sa kabundukan and nahulog sa pit. And at last, sinamsam ng mga mananakop ang lahat ng kayamanan at pagkain ng Sodoma at Gomora at dinala ang lahat ng kanilang ari-arian. That's what it says sa verse 11. Now, verse 12, follow me as I read. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. So, para po sa mga mananakop, isa lamang si Lot sa mga bihag nila. Ngunit para sa Diyos, ang pagkabihag po ni Lot ay magiging dahilan para ipakita na naman ng Diyos ang kanyang katapatan, pananampalataya at pagkilos ni Abram. And makikita natin dito ang malinaw na result ng maling pagpili ni Lot na tiningnan natin na nakarapag-aaral natin sa chapter 13. So pinili niya, di ba na kung naalala niyo, pinili niya ang lugar na ayon sa kanyang sariling kapakinabangan, batay sa magandang lupain at yaman nito. Ngunit hindi niya isinaalang-alang kalooban ng Diyos at ang kanyang pangako kay Abram. So ang lahat ng inakala ni Lot na natamo ay biglang nawala sa isang iglap lang. Ang akala niya tamang desisyon ay biglang nawala sa isang iglap lamang. Ang kanyang kayamanan and ang kanyang security ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na protection. Notice na unti-unti yung pag-compromise ni Lot. And it reminds me sa Psalm chapter 1. Just this morning, reminds me sa chapter 1 kung naalala nyo. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Diba? Mayroong progression doon sa chapter 1 verse 1. Una ay nakikinig muna siya sa payo ng mga ungodly. Pangalawa, unti-unti na nagko-compromise. Nandoon na siya, nakikisyoso na siya, nandoon na siya sa kanilang grupo. Pang-tatlo, ginagawa na nila kung anong ginagawa ng mga ungodly. Ginagawa na niya kung anong ginagawa ng ungodly. And that's what we see sa buhay ni Lot na kung naalala nyo, nung una, nasa kapatagan lamang siya ng Jordan at naglalakbay patungong silangan. Verse 11, if you remember, you can look back sa chapter 13, verse 11. And after that, lumipat siya ng kanyang tent, malapit na sa Sodoma. That's what we see. You can look back sa verse 12, chapter 13. And now, makikita natin na doon na mismo siya nakatira sa lugar na yon, sa loob ng Sodoma. And that's what it says sa verse 12, dito sa chapter na tinignan natin. Isang lungsod, alam natin, if you're reading your Bible, if you're familiar sa inyong Biblia na hawak, kung ito ay binabasa mo and so naalala mo kung ano ang anong kwento sa Sodoma, kung gaano kawikid ang lugar na ito. So kilala sa kasamaan ng lugar na ito. So ang desisyon ni Lot na nakabatay lamang sa sariling benefit ay nagdala sa kanya sa isang lugar na unting paglayo sa Diyos. There are things sa ating buhay na akalang natin okay lang, pero hindi natin namamalaya na unti-unti na tayo lumalayo sa Diyos. Minsan ini-ignore lang natin, minsan pinapababayaan na, okay ka, okay ka lang kasi, ayaw mo na nahirapan kang mag-stand sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. And so, unti-unti hanggang sa, nagko-compromise hanggang sa totally na malayo na sa Panginoon. So wag natin palampasin, ignore natin ang konti. Saan pa nagsisimula ang malaki? Sa konti. So wag natin hayaan na, okay lang yan, konti lang, maliit na bagay, no big deal. Ang pag-compromise hindi nagsisimula sa
malaki kaagad. Nagsisimula sa paunti-unti, unti-unti, hanggang sa distansyado na sa Panginoon. So, naakit si Lot ng mga bagay na ini-offer ng mundo. Ngunit sa huli siya rin po ay nabihag ng mundo. Hindi ibig sabihin nito na wala na siyang pananampalataya. In fact, sa mga bahagi ng Genesis po, sa mga susunod na chapter, makikita natin na itinuring pa rin si Lot na matuwid kumpara sa masamang tao sa mga tao sa Sodoma. But malinaw na sa isang bahagi ng kanyang buhay, sumunod siya sa ninanais ng kanyang mga mata and na-influensyan siya ng mundo. Isn't it? That's what the Bible says sa 1 John na kung saan may tatlong bagay na sanhi ng pagkabagsak ng isang tao, ang pita ng mata, pita ng laman, at ang kapalaluan ng buhay, pride of life. And so, naakit siya at na-influensya ng mundo, and ang kanyang choice sa mga bagay na ang nakikita lang niya ay para sa sariling kapakinabangan, mga panlabas at pansamantala nagdala sa kanya sa isang sitwasyon na nagdulot ng malaking problema. So, every decision, we need to be discerning. Kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kailangan natin ipanalangin ng mabuti. Hindi basta-basta na kaagad opportunity ay kalooban ng Panginoon. So, kung titingnan natin mula sa perspective ng mundo, napakaliit at tila walang halaga ni Abraham at Lot kumpara sa mga powerful na mga king at malalaking kaharian na nakapaligid po sa kanila. Sa pananaw ng mundo, para sa mundo, ang tunay na kwento ay tungkol sa mga hari, mga malalakas na sundalo, at tagumpay sa digmaan. Sina Abraham at Lot, tila hindi mahalaga. Ngunit sa pananaw, sa pagtingin ng Diyos, si Abraham ang tunay na sentro ng kwento. Sapagkat pinili ng Panginoon na itatag ang kanyang layunin at pagpapala sa pamamagitan ni Abraham. And so ito magdadala sa atin sa ikalawang bahagi ng kwento, sa verses 13 to 16. Ang ikalawang bahagi na makikita natin dito ay iniligtas ni Abraham si Lot. So nang marinig niya na nabihag ang kanya, kasama si Lot, ang kanyang pamangkin, nabihag ng mga hari o ng mga mananakop. So ang second na bahagi dito ay ang verses 13 to 16, iniligtas niya si Lot. So may isang tao, what happened? May isang taong nakatakas mula sa digmaan, pumunta siya kay Abraham para ibalita ang sinapit ng kanyang pamangkin na si Lot. And during that time, naninirahan si Abraham malapit sa kahawian ni Mamre o puno ng oak ni Mamre. Si Mamre po at ang dalawa niyang kapatid na sina Eshcol at Aner ay meron po silang kasunduan kay Abraham at naging mga kaalyado niya. Nang mabalita ni Abraham ang nangyari kay Lot, agad niyang tinipon ng kanyang mga sinanay na tauhan kasama ang mga mandirigma ng kanyang mga kaalyado. And walang pag-alinlangan, mabilis po nilang hinabol ang mga hari at ang kanilang mga hukbo upang iligtas si Lot. Verse 14, it says, pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon na siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. So, pinapakita po ng pangyayari ito na si Abraham, hindi lang siya isang tao na may pananampalataya. Kahanga-hanga din kung paano siya mamuno. Merong mahusay siya na strategy when it comes sa pakikipagdigma. Gumamit siya ng mabilis na paglalakbay para mahabol ang kanilang mga kaaway at nagsagawa ng surprise attacks sa pamagitan ng pag-divide sa kanyang mga tauhan sa iba't ibang pangkat. Now, lumilitaw na si Abraham ang leader. Hindi lamang sa kanyang mga sariling mga tauhan, mandirigma, kundi sa mga tauhan din ng mga kaalyado niya. Masigasig na hinabol nila ang mga kaaway hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay. And so, ang goal nila ay mabawi si Lot. Mabawi ang kanyang pamangkin, mailigtas siya. Now, verses 15 and 16, pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa ilagan ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at naligtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. So, ang victory na ito po is talagang pambihira. Kitang-kita rito ang pagpapala at pagkilos ng Diyos sa buhay ni Abraham. Binigyan siya ng Diyos ng mga kaalyado para tulungan siya at pinalago ang kanyang sambahayan hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas upang makipaglaban sa apat na makapangyarihang hari na walang sino mang nakahadlang habang sinasalakay nila ang silangang bahagi ng Kanaan. Ngunit sa gabay at kapangyarihan po ng Panginoon, nagtagumpay si Abraham. Naglakbay siya ng mahigit 100 miles, more than 100 miles. I don't know kung ilang kilometers po yun. You can convert that mamaya. More than 100 miles patungong Hilaga at Silangan. Hinarap po yung mga king, tinalo, nabawi ang lahat ng mga nasamsan, pinalaya ang lahat ng mga bihag. And now, we will come sa huling part ng chapter nito.
Ang ikatlong bahagi na makikita po natin dito ay ang pagtatagpo ni Abraham at ng dalawang hari, verses 17 to 24. Makikita po natin ang tunay na labanan dito, ang tunay na labanan sa buong chapter nito. Ang pinakamalagang pakikipaglaban ay hindi po sa laban sa hari at kanilang mga hukbo, kundi sa labanan po sa pananampalataya sa spiritual. Isn't it, sinabi sa Efeso, our battle is not against flesh and blood, kundi sa principalities, spiritual na mga bagay. May pakikipagdigma sa spiritual na mga bagay, pakikipagdigma kay Satanas, sa mga agent niya, na mga demons, na tinutukso tayo, inu-impluensyahan tayo. So, makikita natin mismo dito, sa chapter, dito natin makikita na ang Diyos, ang tunay na nagbibigay po ng reward sa mga servant niya. So, nang bumalik si Abraham, matapos niyang talunin ng mga hari, iligtas sa mga bihag, sinalubong siya ng dalawang kings. Ang isa ay si Melchizedek, ang hari ng Salem, at ang isa naman ay hari ng Sodoma. So matapos magtagumpay ni Abraham laban kay Chedorlaomer at sa mga hari po na kasama niya, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa lambak ng Sabe, na kilala rin bilang lambak ng hari. Samantala si Melchizedek naman, ang hari ng Salem, ay lumabas din upang salubungin si Abraham. Nagdala siya po ng tinapay, alak, sapagkat siya ay isang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Bera, na ang pangalan ay nangungulugang anak ng kasamaan, ay hari ng Sodoma, which is interesting. Hindi nakakapagtaka, di po ba? Dahil alam po natin kung ano ang nangyari sa Sodoma, ano ang pamumuhay ng Sodoma, ang mga tao sa Sodoma. Siya po yung namumuno sa lungsod na puno po ng wickedness, corruption, even sa moral. Ang Sodoma po ay larawan ng great destruction ng sangkatauhan, pagkawasak, pagkabigo, pagbagsak, kapag ang tao ay tumatalikod sa Diyos. Ang Sodoma ang larawan ng mga tao na nasa kapahamakan kapag tinalikuran ng Diyos. Ang hari ng Salem, si Melchizedek, at ang kanyang pangalan ay at titulo ay tumutukoy po sa isa pong mahalagang pinupunto ng pangalang Melchizedek at ang pagpapakita niya. Ang pangalang Melchizedek, it means King of Righteousness. King of Righteousness. Sino po ang hari din ng katwiran? Prince of Righteousness or King of Righteousness. Hindi po ba si Yesu Cristo? Siya ang hari ng Salem, si Melchizedek ang hari ng Salem, and ang ibig sabihin po nito ng Salem ay peace. Isn't it interesting na ang Prince of Peace ay si Jesus Christ? Itinuturo ng pangalan ni Melchizedek at ng kanyang lugar si Jesus Christ, ang King of Righteousness and Prince of Peace, si Jesus Christ. And ang Salem, alam niyo po, maaaring ito po yung sinaunang pangalan ng Jerusalem. In fact, sa Psalm chapter 76 verse 2, sa English translation, in Salem also is his tabernacle. Nasaan po yung tabernacle? And his dwelling place in Zion. Saan po yan? Sa Jerusalem. So si Melchizedek, ang hari ng katwiran, na siya ring hari ng kapayapaan. Kaya nga po, hindi natin makikita si Jesus sa Old Testament. Pag may magsabi sa inyo, sa New Testament lang naman si Jesus makikita, you're wrong. Kasi makikita rin po natin si Jesus even sa Old Testament. Okay? So, si Melchizedek, ang King of Righteousness, at siya rin ang hari ng kapayapaan. Notice with me, ang ilang mahalagang bagay po dito sa pangyayaring ito. Una, ito yung unang pagkakataon sa scripture na may isang tinawag na saserdote. Prior to this, walang tinawag na saserdote. Ito ang unang pagkakataon sa scripture na may isang taong tinawag na saserdote. Correct me if I'm wrong. Basahin nyo po previous nito, wala kayong makikita na tinawag na saserdote. Ito ang unang pagkakataon sa kasulatan na may isang taong tinawag na saserdote. Si Melchizedek ay nilarawan po bilang, go back sa binasa natin dito, bilang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Marami tayong hindi nalalaman po tungkol sa kanya. Walang masyadong detalye patungkol sa o maraming detalye sa kanya. Hindi natin alam kung paano siya tinawag sa ganitong tungkulin bilang priest at kung paano niya nakilala ang Diyos. Ngunit malinaw po, nakilala niya at sinasamba ang kataas-taasang Diyos. Sinabi ito na siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos na sinasamba din ni Abraham. And during this time, maring tila si Abraham lamang ang taong sumasamba sa tunay na Diyos. Sa tunay na Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Sa gitna ng mga taong puro mga ungodly sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa ribulto, sa kahoy, sa mga Diyos na hindi nila kilala. Diyos-Diyosan na hindi nila kilala. Kaya what a great blessing po na makilala niya si Melchizedek
You can imagine kung anong ang mukha niya na masayang-masaya, na meron pala siyang kapwa mananampalataya. Isang taong parehong pananampalataya at pagkilala sa tunay na Diyos. Verses 18 to 20, follow me. As I read, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak, at binasbasan, pagpalaing kanawa, Abraham ng kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. And so, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10% ng kanyang nasamsam buhat sa labanan, ang ikasampung bahagi sa Psalm chapter 110, and even sa book of Hebrews, the New Testament, the Bible, these books mention about kay Melchizedek, kung saan pinakilala po siya bilang he's the shadow of Jesus Christ. Anino ng Panginoong Hesukristo, larawan, picture of our Lord Jesus Christ sa New Testament. Ang tunay, which is ang Panginoong Jesus, ang tunay na hari at dakilang saserdote. That's what the Bible says, hindi po ba? And alam na din natin na kahit si Abraham ay isa sa mga pinakadakilang tao ng pananampalataya, na sinabi ng Biblia, mas dakila si Melchizedek kaysa sa kanya. He has great faith, and siya ay kilala dahil sa kanyang, siya yung father of faith, pero mas dakila po si Melchizedek kaysa sa kanya. Makikita po natin ang katotohanan, makikita ito sa katotohanan si Melchizedek ang nag-bless kay Abraham. He blessed Abraham. Ipinakita nito na si Melchizedek ay tumuturo sa mas dakilang hari at saserdote at ng ating Panginoong Hesukristo. And makikita ang higit na kadakilaan ni Melchizedek sa dalawang bagay. Una, pinagpala niya si Abraham. And also, ayon sa Hebrews chapter 7 verse 7, hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa sa kanyang binasbasan. Ikalawa, tinanggap niya ang ikapo mula kay Abraham. And that's what also the book of Hebrews says in chapter 7 verses 1 to 10. So, mapagpakumbabang tinanggap ni Abraham ang pagpapala ni Melchizedek at ibinigay ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya sa digmaan. Hindi, but you notice, pansinin niyo po ng mabuti ang story, hindi inangkin ni Melchizedek ang karangalan sa tagumpay. Salip, to God be the glory. God should have the credit. Binigay niya ang lahat ng papuri sa kataas-taasang Diyos na nagbigay ng tagumpay kay Abraham. So instead ibinigay niya ang lahat, ang nangyari, instead na sa kanya, ang niya, ibinigay niya ang lahat ng papuri sa kataas-taasang Diyos. Sapagkat kinilala niya po na ang Diyos ang siyang nagbigay ng tagumpay kay Abraham. And there are some people na they might say po na pinaghirapan ko to, kung hindi ko to pinaghirapan, hindi ko maangkin ito. So, and they even lift up their self o themselves ang nagpapataas na kung saan they say sa kanilang sarili, ang galing ko talaga, talagang napaka eksperto ko, ginawa ko lahat, pinagsikapan ko, ang galing. And ang mali po is hindi na ibibigay ang credit sa Panginoon. Hindi na ibibigay ang karangalan sa Diyos. And even sa trabaho, kung ano man yung trabaho natin, wala kang trabaho kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na magkaroon ka ng trabaho. Ng mga tagumpay sa buhay, ng mga pagpapala, alam po natin, sabi sa James, na nagmumula sa Diyos ang lahat ng mabubuting bagay. I believe na dito po sa story as we go back, naniniwala ako na hindi nagkataon ng pagdating ni Melchizedek. God allowed this to happen upang mauna siyang makatagpo ni Abraham bago pa dumating ang hari ng Sodoma. So pagkatapos niya, dumating ang hari ng Sodoma. But before na ang hari ng Sodoma, so binigyan ni Melchizedek si Abraham ng tinapay, alak at pagpapala. And nakita ni Abraham ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. As a response, buong pusong binigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng nasansam niya sa digmaan. He did this, hindi dahil, ginawa niya ito, hindi dahil po hinihingi ito ni Melchizedek, kundi ibinigay ni Abraham ito bilang pagsamba at pasasalamat sa Diyos. And so, that's the reason kung bakit ibinibigay natin ang papurit pagsamba every Sunday. Sa bawat pagtitipon natin, binibigay natin papurit pasasalamat sa Diyos. And if you miss that sa iyong buhay, then you miss that opportunity na pasalamatan at sambahin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. So, if we are not in this kind of fellowship, you would say, sa iyong bahay, thank you, Lord.
But if you would admit it honestly, when most of the time, kung wala po tayo sa fellowship, we are more busy sa ibang bagay, and we forget to give the glory to God, pasasalamat sa Kanya. And that's why it's so important na talaga na whenever we have fellowship, nagbibigay tayo ng pasasalamat, papuri sa Diyos, sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. That's what we do every Wednesday po, and every Saturday sa fellowship. Okay, before we dive in sa salita ng Diyos, bigay muna tayo ng pasasalamat. Huwag natin pahintulutan na masiro ang pasasalamat sa Diyos, dahil hindi naman zero ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, you should give the credit and thanksgiving, papuri sa lahat ng kabutihan na natatanggap natin, nararanasan natin sa ating buhay. And so that's why Abraham gave ang ikasampung bahagi bilang pasasalamat at pagsamba sa Diyos. And as a priest ng kataas-taasang Diyos, siya yung nagre-representa, kinakatawan ni Melchizedek ang Diyos sa harap ni Abraham. Kaya nang ibigay ni Abraham ang ikapo kay Melchizedek, ipinahayag niya na ang tagumpay at lahat ng kanyang tinanggap, Abraham ay nagmula sa Diyos. Nararapat lamang ibalik sa kanya ang papuri at pasasalamat ang karangalan. So nang matapos ni Melchizedek ang kanyang paglilingkod kay Abraham, tila umalis na siya. And after that, pagkalis niya, ang hari naman ng Sodoma ang dumating, lumapit at nagsimulang makipag-usap kay Abraham. Tingnan niyo po, verses 21 to 24. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi, hayaan ninyong kunin ni Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila. So saan kaya nakuha ni Abraham ang sagot niya sa haring ng Sodoma? Saan niya kaya ito nakuha? Paano niya naibigay ang sagot na ito? Perhaps his influence ng salitang binitiwan ni Melchizedek. Tinawag ni Melchizedek ang Diyos na kataas-taasang Diyos, ang may-ari ng langit at lupa, or sa Hebrew, El Elyon. Ang kataas-taasang Diyos, ang may-ari ng langit at lupa. Nang sumagot si Abraham sa hari ng Sodoma, ginamit din niya ang kaparehong paglalarawan sa Diyos. Bagamat hindi po taas ang sinasabi ng teksto na kay Melchizedek niya ito natutunan, malinaw na ang mga salita ni Melchizedek ay nakaayon sa naging tugon ni Abraham. Pinapakita nito na ang pagkikita nila ay nagpatibay po ng pananampalataya ni Abraham, at lalo pa po siyang nagtiwala sa kataas-taasang Diyos. I believe na ang pagdating po ni Melchizedek ay naging mahalagang sandali sa buhay ni Abraham. Tinulungan siya nito na makita na ang kanyang tagumpay po ay hindi dahil sa sarili niyang lakas, kakayahan, kundi dahil sa Diyos. Kahit ano naman pong galing natin, kung hindi naman po nagbibigay ng magandang kalusugan ng Diyos, hindi pa rin natin magagawa. Kung tandaan natin na ang kakayahan ay galing sa Diyos, ang karunungan ay galing sa Diyos. So, dito, pinakita kay Abraham ni Melchizedek na ito'y dahil sa Diyos. Maaaring pong purihin ng mga tao ang kapwa-tao. Ngunit ang mananampalataya dapat magbigay ng lahat ng papuri at kaluwalhatian po sa Diyos. Sa bawat po tagumpay, sa bawat pagpapala na ating natatanggap, ito po ay mula sa Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan na ang lahat ng mabubuting bagay ay nagmula po sa Diyos. Napakahalagang aral po nito na tandaan po natin. Especially sa panahon natin ngayon, madalas tinitest tayo ng sanlibutan ng mundo. Akitin tayo sa pamagitan ng kayamanan, pera, kapangyarihan, o iba pang offer para mag-compromise sa ating pananampalataya. Ngunit kung masasabi ng mundo tungkol sa atin, hindi sana masabi ito ng mundo sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi dapat ito masabi sa iyo. Ay, may halaga rin pala ang iyong katapatan, nabibili pala ang iyong katapatan sa Panginoon. Pera lang pala ang katumbas ng iyong katapatan sa Panginoon. Kaya mo pala ipagpalit ang iyong katapatan sa Panginoon. Nabibili pala ang iyong pananampalataya. Hindi nawa, ganito ang masabi o makita sa ating testimony. Dahil dito, tinanggihan ni Abraham ang alok ng hari ng Sodoma na kunin ang mga ari-ariang nasamsam sa digmaan. Sinabi dito maliwanag, ayaw niyang isipin ng hari ng Sodoma na ang dahilan ng kanyang tagumpay at pagyaman ay dahil sa hari ng Sodoma.
dahil sa kakayahan ng tao. Nais ni Abraham na ang Diyos lamang ang tumanggap ng lahat ng papuri at kaluwalhatian. Kaya kahit po may rights siya, okay, may rights po siya na kunin ang mga nasamsang ari-arian, pero you notice sa binasa natin, hindi niya tinanggap. Ang kinuha lamang niya ay ang bahagi na nararapat po sa kanyang mga kaalyado na tumulong sa kanyang labanan. Dahil sa kanyang faith, nakita ni Abraham na may panganib sa offer ng hari ng Sodoma. Kapag tinanggap niya ito, sa isip niya, maaaring mapalapit siya sa masamang tao, mag-compromise ang kanyang pananampalataya. Kasi yung kapartner na niya is ungodly. Isn't it? That's what the Bible says sa Book of Corinthians, do not be equally yoked with the unbelievers. Equally yoked, it means, huwag kayong, for the young people, it's so simple. Huwag kayong makipagrelasyon sa mga unbeliever. Even sa, hindi maiwasan na sa trabaho may mga boss na unbeliever. Pero what it means is, hindi tayo aayon kung alam natin it lumalabag ito sa ating konsensya at ito ay lumalabag sa salita ng Diyos. Hindi tayo magko-compromise. Hindi tayo makikipag-agree sa kanila. That's what it said sa Bible. Do not be equally yoked with the unbeliever. Or else, ikaw sa iyong compromise, another sea will come. Compromise, the result of compromise is consequences. So, maaari ring isipin ng iba na ang hari ng Sodoma ang dahilan ng victory ni Abraham at kayamanan, hindi ang Diyos. We cannot allow that sa ating buhay, na hindi ang Diyos ang maipataas sa ating buhay. Tama po ba? Hindi natin pwedeng payagan na ang tao maipataas. Ang sarili natin na maitaas o sino man maitaas. Nasabihin dahil sa Kanya, tayo ay naging ganito. We can appreciate them sa kanilang hard work, but we cannot give the credit to them. Naintindihan niyo po? So, hindi gusto ito ni Abraham na isipin ng tao na siya ang ungodly, hindi maka-Diyos, wicked na hari ang dahilan ng kanyang victory at pagyaman niya. Hindi niya gusto na hindi acknowledge, ibigay ang credit sa Diyos. And so, nakita natin, tumanggi si Abraham. Ayaw niyang sabihin ng hari ng Sodoma, ako ang nagpayaman sa iyo, Abraham. Alam niya, mismo sa kanyang sarili, na ang Diyos lamang nagbigay sa kanya ng tagumpay at lahat ng mga pagpapala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na ang Diyos ay totoo, na ang kanyang salita ay totoo, at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Abraham believed na kasama niya ang Diyos. Alam niya ang mga pangakong binigay ng Diyos at naranasan niya ang kanyang kapangyarihan, katapatan, lalo na, you remember, noong siya ay nasa Egypt kahit sa kanyang unfaithfulness. Kaya nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos at ginawa ang tama. And same with us, sa ating mga mananampalataya. Ganito ang mamuhay sa pananampalataya, magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa salita ng Diyos at sumunod. Whatever happens sa ating buhay. Hindi nakabase ang iyong pagsunod sa circumstansya. Hindi nakabase sa tao at hindi nakabase sa kung anong nangyayari sa paligid. Ang pagsunod natin ay nakabase sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy kang magtitiwala at patuloy kang susunod sa Kanya. In our study here in Genesis chapter 14, nakita natin ang tatlong katangian ni Abraham na nais na makita ng Diyos sa buhay po natin bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Number one is magkaroon ng malasakit sa iba. Obviously, hindi pinabayaan ni Abraham si Lot. Sa halip po ang ginawa niya, sinugal niya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang pamangkin. And bilang mga anak ng Diyos, tinawag tayo magkaroon ng malasakit sa mga naliligaw ng landas, sa mga nangangailangan ng kaligtasan. And so, what you can do to save them is to share the gospel, to share about kay Jesus. Gusto natin na ma-save ang mga loved ones natin, ang mga kakilala natin. It will not happen if we would not obey, kung wala tayong malasakit sa ating kapwa. And so, kung nahihirapan ka, you can ask God to give you the courage, boldness. Tulungan ka na i-reach out ang mga nangangailangan ng kaligtasan. Even to the brethren sa atin, sa bawat isa, kailangan po natin ng malasakit sa bawat isa. And that's why sa ating ministry, isa sa mga ginagawa ay ang visitation. Just to encourage ang mga kapatiran na nalalamig sa Panginoon
mga kapatiran na nangangailangan ng pagtapik, encouragement, nangangailangan ng paalala, baka nakalimutan ang buhay Kristiyano. And so that's the ministry ng visitation, and we thank God sa mga team natin dito na ginagamit ng Diyos para bisitahin ang mga kapatiran na nangangailangan po ng pagpapaalala, higit sa lahat panalangin. Pangalawa is to trust God sa bawat sitwasyon. Obviously, hindi umasa si Abram sa sarili niyang lakas. Alam niya po na ang tagumpay nagmumula sa Panginoon. Kaya kapag tayo po ay naharap sa mga pagsubok, ang ating pag-asa ay dapat na sa Diyos lamang. Pangatlo, ibigay po ang lahat ng papuri sa bawat tagumpay. Lahat ng papuri sa Diyos, ibigay sa Kanya. Isa po sa pinakamahalagang aral dito sa chapter nito ay ang katotohanan ang bawat po tagumpay ay nagmumula sa Diyos. At nararapat po na ibalik sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Hindi pinuri ni Melchizedek si Abraham. If you notice, hindi niya, ang galing mo, Abraham, nagawa mo yun, Abraham, ang galing mo talaga. That's not what it said dito sa binasa natin. That's not what we read. It's about God. Sinabi ni Melchizedek na purihin ang kataas-taasang Diyos na siyang nagbigay sa iyong mga kaaway o sa iyong kamay. Melchizedek reminded Abraham na ang tagumpay ay hindi bunga ng sariling sikap, lakas, kakayahan ng tao, kundi sa pamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Of course, we do effort, we labor, but let's remember, sinabi ng salita ng Diyos, ang tagumpay ay nagbumula sa Diyos. Proverbs, you remember, for those who are familiar, nagbabasa ng Bible, alam nyo to, nasa taong pagpaplano, pero nasa Diyos ang tagumpay. So tinanggap ni Abraham itong katotohanan ito. Hindi niya inangkin ang karangalan para po sa kanyang sarili. Salip pinakita niya ang kanyang pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng ikapo kay Melchizedek at pagtanggisalok ng hari ng Sodoma. And so nais niyang maging malinaw na ang Diyos lamang ang pinagmulan ng kanyang tagumpay at pagpapala. And ganito din tayo, mga kapatid, kapag pinagtatagumpay tayo ng Diyos laban sa kasalanan, we overcome ang kasalanan kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin. May mga answered prayer pag pinagpala tayo ng Diyos, nag-provide siya sa ating pangangailangan, whether financial or whether trabaho man yan, opportunity na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag nating angkinin ang papuri. At huwag nating hayaan na ito mag-control sa ating buhay. Let me add that. Huwag natin angkinin ang papuri. Let's give the credit to God at huwag natin hayaan na kontrolin tayo ng mga pagpapala, kundi manatili na ang naghahari sa buhay natin ang nagbigay ng pagpapala. Salip gamitan po natin bawat tagumpay bilang pagkakataong sambahin ng Panginoon at ipahayag ang katapatan po ng Diyos sa ating buhay, ang kabutihan ng Diyos. Kaya huwag kayong mahihiya pag magsabi na, okay, magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag kayong mahiya. Ang Diyos ba nahiya nang binigyan ka ng pagpapala? Sige, hindi nahiya ang Diyos pag nagbibigay ng pagpapala sa atin. And kapag nagbigay tayo ng papuri, pasasalamat, huwag kayong mahiya. Tulad ng sinabi sa Psalm chapter 115 verse 1, tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin. And may it be our declaration also sa ating buhay, ang kaluwalhatian ay sa Panginoon lamang, karangalan sa Kanya. And so, lahat ng papuri at pasasalamat, kaluwalhatian sa Diyos. And lastly, mamuhay po ng may kabanalan, don't compromise. Palaging pinapaalala po ng Bible sa atin, mga kapatid, don't compromise. Huwag magkompromiso sa iyong pananampalataya. Again, tinanggihan ni Abraham yung offer ng Sodoma. Alam niya, ang kayamanang inaalok ay maaaring maging daan upang siya ma-influensya at mag-compromise sa kanyang pananampalataya. It's so easy to use for the enemy, it is so easy to use material things para tayo po ay mag-depart sa pananampalataya. That's what it says sa Book of Timothy, na maraming mananampalataya nasadlak o na bumagsak, lumayo sa pananampalataya dahil po sa material na mga bagay. But Abraham chose not to compromise. Nanatili po siya kung saan sa kalooban ng Diyos. Mas pinili niyang manatiling tapat sa Diyos kaysa tumanggap sa pakinabang mula sa sanlibutan. 1 John chapter 2 verse 15, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Pag sinabing wag. Pero tayo minsan, pag sinabing wag, yun ang ginagawa.
It's our part of our fallen nature. But kahit nga bata, pag sinabi mo, wag, diri ka rawaton ang wag kay himuon kung nanoan kan. It's part of our fallen nature, but sa ating mga Christian, di ba? If anyone is in Christ, all that's gone, new has come. Yung desire natin ay ang sumunod sa Diyos. Desire natin maluwalhati ang Diyos. Ang sentro ng buhay natin, nais natin ang Panginoon. And so the Bible says, huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. And Mark chapter 8 verse 36, you love the world. Gusto mong ibigin ang mundo? Okay, ito yung sabi ni Jesus. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Good for you. Pero pagkatapos naman nito ay kapahamakan. Either sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong pagsunod sa Diyos, or for some is choosing the world over Jesus is a dangerous decision na kung saan ito ay magdudulot ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. And so, brothers and sisters, sapat na ba si Jesus sa buhay mo? Or do you still accept the offer mula sa sanlibutan just to compromise your faith? Just to compromise, magkompromiso sa pagsunod. Handa po ba tayong manatiling tapat sa Panginoon? Kahit na may kapalit? Kahit may kapalit na, kahit operang ka pa ng posisyon, pansamantalang pakinabang, kayamanan, pero ang kapalit naman ito ay mag-compromise ka. What is your decision as a Christian? As a Christian, if you are a genuine Christian po, genuine, you will stand kung ano ang tama. You will stand kung ano ang kalooban ng Diyos. You cannot choose worldly things over sa mga nais ng Diyos sa buhay mo. And it reminds me sa Book of Corinthians. If we go deeper, mas mapapahaba pang oras natin, but we studied it already sa 1 Corinthians. May mga compromising pa rin ng mga Kristiyano. Even sa mga Korinto. Mga Kristiyano na umiibig sa mundo. I remember the other day na yung word na 50-50. Yung isang hita, yung isang paa nasa mundo, yung isang paa nasa Panginoon. And so, nakakalungkot na 50-50. If kung naghihingalo ang iyong relasyon sa Diyos, go back. Go back po kung saan ka nagsimula, kung paano ka nagsimula sa Panginoon. Go back sa kung paano ka nagsimula sa relasyon mo sa Panginoon. And so, remain faithful. Remain na panatilin mo ang iyong loyalty sa Panginoon. Sa uli, nais ko rin itanong ang pinakamalagang tanong po. Naniwala ka na po ba sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Because like Melchizedek, si Jesus po ang great priest, hari at saserdote. And as a king, may kapangyarihan po siyang iligtas tayo. And as a priest, saserdote, naunawa niya ang ating mga kahinaan at namamagitan siya para sa atin. And it reminds me ng devotion ko sa aking mga anak kasi every day, before they go to school, every day, I don't want them to live without the Word of God. So, reminds me of our devotion na si Jesus palaging nagpipray sa iyo. Sa panahon na nangihina ka, si Jesus palaging nagpipray sa iyo. Palaging nag-cheer up sa iyo. Palagi siyang nag-intercede. Palagi siyang namamagitan. Naiintindihan niya yung pinagdadaanan mo. But, it is possible na magkaroon ka ng, ma-overcome mo ang kahinaan mo. Dahil, naranasan ni Jesus kung ano ang nararanasan mo. So, it is important truth. Sa katotohanan si Jesus ay buhay. Kung siya ay nanatili po sa libingan, basahin ko po muna sa Hebrews chapter 7 verse 25. Sinabi sa dyan po, dahil dito lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, it is important na palaging tandaan natin, na malaman natin at tandaan natin na si Jesus ay buhay, hindi patay.
And, you know, kung iisipin nyo, kung nanatili si Jesus na sa libingan, of course, you heard this 1,000 times na palaging sinasabi ko ito. Kung nanatili po si Jesus sa libingan, then walang kabuluhan ng ating pagtitiwala, pananampalataya, walang kabuluhan at wala po tayong pag-asa. But dahil po siya nabuhay muli at nabubuhay magpakailanman, He can save us. He can save us ng lubusan at magpakailanman. He can save us kung ano man ang nahihirapan natin sa buhay natin. And so, kung hindi mo pa ibinigay ang iyong buhay kay Jesus, decide. Not tomorrow, not later, but now. But now. It's like it is an urgent decision sa ating buhay. Because kailangan po natin si Jesus, hindi bukas, hindi later. Kailangan po natin si Jesus ngayon sa ating buhay. And so, siya lamang ang, alam natin, He can save us from our sin, whatever we struggle sa ating buhay, He can save us, and He can save us sa anumang kapahamakan. The Bible says in Romans chapter 10 verse 13, ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.